Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. There's no stopping us! At malapit na nga ang happy first anniversary! At dahil mahal nyo kami at mahal din namin kayo, may special kaming niluluto para sa inyo. Abangan nyo yan dito sa The Best Baranggayan sa balat ng telebisyon. Ito ang Face to Face! Ako ang inyong lingkod na mula umpisa, andito na Alex Calleja! Never absent, always present. Silang ating mga sausawera dito sa studio. For peace and security, palakpakan para kina Maripe 1 at Maripe 2. Reporting for duty in case of emergency, siya ang ating medical personnel from Medic 1. And of course, hindi kumpleto kung wala ang kailang words of wisdom, the beautiful Atty. Lorna Capunan. Sa debonair Dr. Law, Brother June Banaag. And the last shoes, Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, Tagapayo. At eto na nag-iisang Queen Mother na always here para tumulong magresolbahan ng mga problema. It's no less than Mama Sexiness, Mama Carla Estrada. Yes, yes, yes! Woohoo! Eto na! Good morning, Kuya Alex and everyone! Yes, good morning. Dalawang menor de edad nagkasakitan at nag-away. Oho! Pero, rumesbak ang mga nanay, binatukan at nanakit sa anak. Kaya ang matapang na sagot ng isa pang ina, nanay sa nanay, face to face. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin. Hoy, Rowena! Ang kapal ng mukha mo! Sa lahat ng ayoko, yung may nananakit sa anak ko! Ngayon, dito tayo mag-talk! Dito mo ako harapin! Dito mo ilabas ang tapang mo! Subukan mo ako ngayon! Isang kapitenya ang kasama natin ngayong umaga. Ate Mary Grace, ikwento mo ang init ng ulo mo. Hindi ko naman po alam yung nangyari. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Christine, hindi ko pa po alam na nasaktan na pala yung anak ko ni Rowena. Paanong sinaktan ng anak mo? Kasi po, yung anak po ni Christine at saka yung anak ko po, naglalaro po ng basketball. Mga ilang taon to? 14 po. Mga binatilyo. Yes po. And then, ano nangyari? Nanggugulo po yung anak ni Rowena. Ngayon po, yung anak ko naman po hindi yung basta-basta mananakit kung hindi po yan nakukulitan eh. Kapikon po ng anak ko, nabatukan niya po yung anak ni Rowena. So, ano ang nangyari? Bakit ikaw ang naunang magreklamo rito? Eh, pagkatapos po nang nangyari, hindi ko po alam na si Rowena rumesback dun sa anak ko. Eh, samantalang pwede niya namang sabihin sa akin. Paano niya niresbakan? Sinaktan niya rin yung anak ko. Dapat sinabi niya sa akin, kung may problema siya sa anak ko, dapat ako yung una niyang kinausap. Tama ka dyan! Tama ka dyan! Saka Mama Carla, nabatukan lang naman ang di sinasadya eh. Oh, so ngayon, paanong pananakit ang ginawa? Hinampas daw po yung anak ko, ni Rowena. So, nagalit ka? Eh, siyempre naman po, nanay po ako eh. Wala po siyang karapatang saktan yung anak ko. Okay. Malalaman natin kung may karapatan o wala. Si Rowena, pasok!
Teka lang ha, kalma muna. Kalma lang. Okay, naramdam natin ang paghihimagsik ng isang ina. Diretsahang tanong, anong eksakto ang nakita mong away ng mga bata? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Harapin mo, face to face! Rowena, ano ang talagang nakita mo sa away ng mga bata, ng mga anak nyo? Wala po akong nakita, ma'am. Yung, si Ate Lorna po pumunta sa bahay, naglalaba ako, ma'am. Sabi niya, si Bansag po sa akin, Nine, yung anak mo, binadukan ng anak ni Mary Grace. Ngayon po ako, napasugod po ako kasi 9 years old po yung anak ko, ma'am. 9 years old. Makulit po talaga. Tapos po, pinuntahan ko yung anak niya. Tinanong ko, bakit binatukan mo? Sinagot-sagot ako ng pabastos. Natural po, bilang matanda. Bata ang sumagot sa'yo, matatapik mo po sa braso. Sabi ko sa kanya, kulang ka sa disiplina ng magulang mo. Ako, anak ko. Ano yan? Ano ng pangaral yan? Sabi ko sa kanya, dapat sinumbong mo na lang sa akin na, ate, yung anak mo nanggugol sa basketball namin. Dapat ginano mo na, hindi, binatukan mo lang dahil napikong ka, hindi mo nasaway. Sabi ko sa kanya, Okay, paano mo naman nasakta ng isang 14 years old? tinapi ko lang po sa braso, ma'am. Kasi nga po, grabe pa siya kung makapanagot sa akin. Pagkatapos mong tinapik, anong sinabi sa'yo? Ano po, sabi niya, wag daw po ako mangialam, nanay mo daw. Natural nanay ako eh. Batukan mo ba naman 9 years old? Paulit-ulit mong sinaktan anak ko, halos Paulit-ulit naiyak. bang sinaktan? Ulit. Samantalang po ang sabi ng anak ko, sa sobrang piko niya, ginan na lang daw po sa ganito. Okay. Oh, okay lang ba yung ganon? Hindi. Isang batok? O bakit? Tama rin ba? Paulit-ulit? Tama ba? Tama ba? Eh kasi nga, kulang sa anak ko! Anak mo! Pangaralan mo! Anak mo! Pangaralan mo! Sinabi mo Pangaralan mo! Yung ikaw yung Bigyan mo ng disiplina! Wala kang disiplina! Ang kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Anak mo, 14 years old sa 9 years old! Parin yung minor! Mas matanda ka na pa! Parin yung minor! Ngayon! 9 years old! Patulan ng 14 years old! kita! Anong kaso? Ha? Kapal na mukha mo! Mas makapal ang mukha mo! Ikaw! Wala ka sa disiplina ng anak mo! Dapat sinabi Pangaralan mo yung anak mo! Okay, teka lang ha, teka lang. Awat muna, Pabibigyan muna ng tubig ang ating mga bisita. Pangaralan mo! Dapat sinabi mo sa akin! Hindi yung ikaw manalaki sa anak ko! Bastos anak mo! Bastos anak mo! Bastos! Paano ka sasabihan? Nasaan ka ba? Okay, parehong may tama, parehong may mali. Okay? Rowena, kinausap mo ba yung anak mo? Opo, ma'am. Na bakit ka nangulit doon? Sabi ganun? ko sa kanya, bakit kinulit mo? Eh, mama, gusto ko lang naman mag-agaw-aga ng bola. Kaso po, lumapit sa akin yung anak niya, bigla po akong ginanon. Eh, syempre, 9 years old po yun, ma'am. Kung makikita niyo po yung anak ko, hindi ho yun makulit. Bago tayo magpatuloy, Kuya Alex, kamustahin natin ang iyong mga sausawero at sausawera. Ano naman kaya ang masasabi nila? Ayan. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin natin first question. Ito ang ating first question ha, mga sausawera. Kung ikaw nakakita, kanino mo ipapaalam ang nangyaring insidente? Kay Rowena, dahil anak niya ang naagrabyado? Kay Grace, dahil anak niya ang nanakit? Naku, pwede nga yan, no? Sumbong mo doon sa nanakit. Yung anak mo, nanakit doon. Or kay Ate Rowena, yung anak mo, inagrabyado. Yan, okay. Boto na. Ito po ang sagot ng ating mga sausawero. Kay Grace, dahil anak niya ang nanakit. Yun po ang nanalo sa ating botohan. Magsasabi kay Ate Grace, pero ano kayang gagawin ni Ate Grace? Paglapit niya doon. Di ba? Okay, Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya naman ang kaibigan ni Grace na nagsasabing mahilig talagang manggulo ang anak ni Rowena. Christine Pasok! Wala naman. Diretsahang tanong, Christine, bakit mo nasabing mahilig talaga manggulo ang anak ni Rowena? Nung panahon po kasi naglalaro po yung anak ko tsaka anak niya ng basketball po. Mahaba ba tong kwento mo? Hindi naman po. Pero babalikan kita sa pagbabalik na... Face to face! Harapin mo, face to face! Ano ang kwento mo, Christine?
Panahon po ng araw na po na yun, naglalaro po yung anak ko tsaka anak niya ng basketball po. Bigla po dumating po yung anak niya na nangulit po sa mga anak na po namin ng ikaw bola. ay nandun? Opo, ako So, po yung saksi nandun ka? po po. Okay. Kasi binabantayan ko po yung anak ko kasi minsan binubuli po ng ibang kabataan. Ilang yun taon eh. yung anak mo? 14 din po. Okay, sige. Ayun nga po, bigla pong napiko na po yung anak po niya kasi nung una po, hindi po pinapansin nung anak ko tsaka anak niya, yung anak niya sa pangungulit. Nung bandang huli po, napiko na po yung anak nito, kaya nabatukan na po yung bata. Okay, ito ay 9 years old. Gaano ka kulit para mapikon ka? Kasi 9 years old lang naman ito. Nangaagaw po kasi siya ng bola eh. Hindi mo po siya kasali sa laro. basketball yun Naglalaro yung dalawang 14 years old, kabinatilyohan po. Biglang papasok po yung anak niya para mangulit, aagawin yung bola. Sino po naman po na yun? Okay. I think hindi nyo naturuan yung mga anak nyo makipaglaro din sa mas younger boys. Kasi kung naglalaro lang, sorry Ate Christine, dapat hinihingi ko lang yung pangunawa mo sa sinasabi ko. Ate Christine and Mary Grace, no? May mga kapatid bang bata yung mga anak ninyo? Wala po. Okay. So, hindi ba talaga kayang tingnan yung 9 years old na parang kalaro din, na maintindihan nilang gusto lang sumali? Para po kasi sa kanila, practice po nila yun eh. Practice po nila yun. Kumbaga, train sila. Nakaka-distract yung anak niya eh. Gaano kalakas ang batok para mapasugod ka? Ano ba talagang nakarating sa'yo, Ate Rowena? Kasi po ma'am, pagpunta po ng anak ko sa akin naiyak. Mama, binatukan ako ng anak ni Ate Grace. Anong klaseng batok ganyan, mama, oh? Umiiyak siya, ma'am, nang umuwi sa akin. Siyempre sa akin bilang magulang dahil pinundahan ko siya, bakit binatukan mo yung anak ko? Ano yung makulit eh? Huwag ka mga alam, sabi niya sa akin gano'n. Sobrang gigil ko sa kanya dahil minor din siya. Kung sagot-sagutin niya ako, gano'n-gano'n Hindi lang. totoo yan. Para, huwag kang mga alam! Wala kang alam! Wala kang alam! Huwag kang mga alam! Natural, 9 years old! Saan ka nakakita ng basket? Walang hindi nagkukulang! Ha? Saan ka nakakita ng basket? Walang hindi nagkukulang! Walang basketball ang hindi nag-aagawan! Ha? Wala ka nakikitang basketball ang hindi nag-aagawan! Wala ka kasing alam sa anak mo! Wala kang alam, sigurado ka! Magbawas ka lang pagkananay ko! Magbawas ka ng Nasaan ka ba? Okay, teka lang ha, teka lang. Teka lang Ate Mary Grace, ang tanong mo, nasaan si Rowena nung araw na naglalaro ang mga anak nyo? Ikaw, nasaan ka nun? Ako po kasi ma'am, parent leader po ako ng aming lugar. Ngayon, madalas po akong ipatawag, meeting, mag-a-assist ng mga member ko, house to house, ganun po ang ginagawa po namin. Kung wala naman po akong mga meetings na ganyan, rumaraket po ako. Lahat po ng klase ng racket, pinapatulan ko. Parent leader? Yes po. Bakit ang anak mo ay nananakit ng bata? Ma'am, ganito po yan, ma'am. Napikon siya. Sa totoo lang po, ma'am, ang anak ko, ma'am, kahit nakapikit ako, kilala ko, kaya hindi ako naniniwala. Kasi nasabi mo, anak mo sa akin? hindi ako naniniwala. Kilala mo? Ano? Bastos yung anak mo! Walang Alam ko, disiplina! dahil Walang sa'yo, pangalan mo! dahil sa'yo, Kasi alam ko, alam alam ko, ginagawa ko. sa akin? Kung Alam ko, meron bato ginagawa ang ko. anak mo! Ha? Alam ko, Okay. ginagawa Alam ko. mo! Nabastos Bago ang tayo anak mo. magpatuloy, Alam mo, nabastos ang teka anak lang mo. ha. Attorney Lorna Kapunan, kausapin natin ngayon. Corporal punishment bang maituturing ang ginagawa ni Rowena sa anak ni Grace? Oo. Napakalinaw po sa batas natin, no, sa Constitution. Bawal na ang corporal, ang physical punishment, no. At meron tayong special law for the protection of children, yung tinatawag na Republic Act 7610 para sa mga protection of children. Ngayon, kayong dalawa, ikaw Mary Grace, parang hindi ata maganda yung nakikita natin ngayon. Ikaw ay parent leader. Parang hindi maganda yung example mo na ikaw pang palaaway, no? Kayong dalawa, Mary Grace, tsaka ikaw, si Rowena, pareho kayong wala. Hearsay. Narinig niyo lang yung kwento. Ang nandun, si Christine. Christine, ikaw nandun, nakita mo yung pangyayari. Ikaw ang adult doon. Ikaw ang parent doon. Kung nakita mong binatukan ng isang 14-year-old, yung anak ni Mary Grace, yung anak niya na 9 years old, at hindi lang batok. Anong gesture mo?
sa ulo. Hindi po. Bakit hindi mo naman sila pinagsabihan? Kasi ikaw ang adult doon. Naawat ko na po sila, pero huli na po, nagawa na po niyang ganunin. Pero hindi naman po ginanon ng ginanon. So once lang po niyang ginanon yung bata. Sumunta po siya sa nanay, nagsumbong. Itong nanay, sumugod naman kagad sa anak. Pwede naman po niyang kausapin, direktahin yung magulang ng bata, hindi para saktan niya. Okay, oo. Alam Pero, namin yun, alam Christine. namin yun po. Pero sinasabi na ni Attorney Lorna ngayon ang kaso na pwede, no? Oo, kasi yung nangyari dyan, pareho silang minors. Pero ito, 9 years old, yung sa inyong dalawa, 14 years old. Hindi na really mga teenagers na yan. At meron rin mga kapatid. So alam dapat nila, yung 9-year-old, talagang makulit. At saka yung 14 years old, hindi lang bullying na yun. Kasi sila, nakakaintindi sila, mas matanda sila. Ang pagsasakit sa mas nakakabata, talagang bullying na yon. Yung ginawa mo naman, kayong dalawa, hindi maganda talaga yon. Wag niyo nang uulitin yan. At saka basketball to. Alam naman natin, pag basketball, talagang nangaagaw ng bola. The more makulit ka, the more magaling ka, hindi ba, sa basketball? At ang sports, para sa mga bata, is to teach fair play. Sportsmanship ang tinuturo na ng basketball. Hindi yung pang-aapi sa kapwa player mo. Ha? So, wag niyo nang ulitin at magbigay kayo ng good example sa mga anak ninyo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Siya raw ang saksi kung paano sinaktan ng anak ni Grace ang anak ni Rowena. Lorna, pasok. Bahay anak niya, salbahe. Salbahe. Lasing ka pa, oh! Tingnan mo, lasing ka pa, oh! Paano mo makikita na Salbahe, kanya? kita, Lasing ka kita pa, ko. oh! Lasing ka pa, oh! Lasing ka pa, oh! Lasing ka pa, oh! Lasing ka pa, oh, di ba? Kita ko. Lasing ka pa! Salbahe, Sinungaling, wala kang ibang alam! Salbahe talaga. Magbabalik ang... Face to face! Harapin mo! Face to face! Ate Lorna, ano ang eksaktong nakita mo sa away ng mga bata? Sinasaway ko po yung anak niya na huwag batukan yung anak ni Weng. Nandun ba siya, Christine? Wala po. Nung panahon po na sinungaling. lasing po siya. Sinungaling, Hanggang ngayon sinungaling. nga po, lasing Sa pa harap rin ng yan. bahay ko, court. Araw-araw po, Sinungaling ka. umiinom na. Sa ang harap ng bahay mo ay court. Ang layo mo sa Araw-araw umiinom bahay ka. ko, court Hanggang yan. ngayon nga, lasing ka po. Ano? Open court yun! Lagi ako court yan, nanonood. open court. Lagi ako nanonood. Okay, time out lang. Time out lang. Sige na, magpaliwanagan niyo muna sa atin. Ate Lorna, Okay, sandali Lorna, lang. sinaway mo ba ang anak ni Grace katulad ng sinasabi mo? Okay. Sinigawan ako, binura pa ako ng anak niya. Epal, hotdog, gumanon pa. Epal at hotdog. Okay. Hotdog, kami nag-aralan sa bahay. Nag-seminar kami sa Bahay ko. Kaya alam ko kung paano ko tatalisin yung anak ko. Sinungaling, ang layo. Sandali, Ate Lorna. Ate Lorna. Wait lang ha, wait. Yes, yes. Ilan ang palo? Nakita niyo ba kung ilang beses na batukan? 3 po. Ay, hindi. Isang palo lang ginawa dyan. Dahil sinasaway ko. Malayo kayo sa court. Bahay ko, court. Uminom ng uminom, tapos magkawala. Ikaw ang nag-file Yan ang yun. alam mong gawin. Kasinungalingan. Okay, wag na. Okay, hindi na natin. Malayo ka, malayo ka. Hindi ko'y pagpapalit ako Salbahe sa inyo. talaga anak mo. Sa'yo. Okay, teka lang ha. Salbahe. Ate Lorna, kung sinasabi mong sinaway mo, anong naging reaksyon ng bata? Sinabihan ko siya na, boy, wag mo nang batuhan, kawawa naman. Ano bang pakialam mo? Epal, hotdog. Ang nako. Kaya, hindi ganun ka ang anak niya. Salbahe. Hindi ganun. Ma'am, salbahe talaga. Okay, wala namang aamin dahil talaga tayo medyo galit na galit tayo sa sitwasyon, ano? So, pero makikita kasi natin sa mga bata kung paano tayong magulang. 'Di ba? Pagka violente tayo sa bahay at talagang maingay tayo at talagang makikita kung makulit tayong mga bata. At ang basketball po, ang training dapat dyan ay pasensya kasi sports yan eh. So, hindi natin naiintindihan ba't may napipikon kung nagtitraining tayo ng basketball. At ang 9 years old, bakit nando doon sa court nang walang kasama? Very young.
Ano kasi po yun, ma'am, open po yung court na yun, ma'am. Pag may nagte-training, pwede po pumasok ang mga bata kasi nga po... Pwede maglaro-laro. Opo, pwede po Okay. basketball din po. Okay, mag-ingat tayo ng ating mga pananalita dito no sa TV at saka mga pag-uugaling pinapakita. Lalo na kung may mga katungkulan tayo sa ating mga barangay. Dahil malamang pag-uwi natin at napanood tayo, hindi na tayo pagkakatiwalaan. Ha? Ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Huminga tayo ng malalim at magpakita tayo ng pagkatao talaga. Kuya Alex, ang final question natin sa ating sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Pero bago ko sagutin yan, tutulungan ko muna si Dr. Camille kung ano raw po yung hotdog. Pag ano yan hotdog. Yon. Ayun ang pasagot ngayon ng mga kabataan pagka Pang-asar yan. Ano? Hotdog. Oo, Yan na, ganon. Dr. Camille. Yan po, sana po magpatahimik sa inyo. Hotdog. Okay. Nakita ko talaga eh. Mga sausawera, ilabas lang ang cellphone para sagutin natin ang ating final question. Kung ikaw nasa katayuan ni Rowena, ano ang gagawin mo? A. Sasaktan din ang anak ni Grace para madisiplina. B. Pagsabihan ko lang ang anak ni Grace at ang anak ko. Yan. O C. Pabayaan ko na lang kasi away bata lang naman ito. Boto na! Yan na. Sino gusto magpaliwanag na kayo ng sagot? Taas ang kamay. Yun, doon tayo sa tumaas sa kamay na yun. Mukhang... yan. Oh, dyan ako pupunta. Tumuro nga ako sa nanay. Isa naman. O, anong sagot mo sa choices natin, Priscilla? Sasabihin po yung... Wait lang, sorry po. Pagsasabihan ko lang yung anak ni Grace at ang anak ko. O, bakit? Bakit yun? Kasi po, minsan po, as a parent, minsan nakakitaan po tayo kung ano po yung inuugali po natin. And we have to set an example po sa ating mga anak kung paano po tayo maging prim and proper in a way na kung paano tayo makisalimuha sa ating mga kasama. At ganun din po kung paano po tayo magsasalita sa ating mga nakakatanda. Yan. Okay. Maraming salamat, Priscilla. Kakausapin pareho ang anak. Yan. Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Harapin mo, face to face! Heto na! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita ngayon, pakikinggan na natin ang ating trio tagapayo. Unahin natin si Dr. Love. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat. Alam niyo, nakikita natin dito talaga yung karakter ng isang tunay na ina. Ipaglalaban talaga yung anak. At minsan, kahit alam nating nagsisinungaling tayo, ipaglalaban pa rin yung anak. No? Sa kasong ito, mahirap hatulan dahil wala tayo doon. So pagbabasihan lang natin yung demeanor ng bawat isa, ang kilos ng bawat isa at ang statements nila. Ano? At ito'y away ng mga bata na nauwi sa away ng mga magulang, lalong lumala. Masama din ang loob, nasaktan din si Rowena dahil yung anak niya na batang-bata, 9 years old, ay nasaktan ng 14 years old, kaya kinonfrontan niya yung batang nanakit. Ang problema dito, mukhang na-agitate palalo si Rowena dahil sa demeanor ng bata na pinagsasagot siya at binastos siya nung bata. Baka lamang nagagaya ang anak niyo sa inyong pag-uugali. Yung lumalabas na masamang salita sa ating bibig, galing yan sa puso. Pusong punong-puno ng galit. Pag-aralan niyo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love, Brother Jun Banaag. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Alam natin, pag merong ganitong klaseng away ang mga bata, ang mga magulang, ang talagang primary na ginagawa nila is mag-mediate. Ibig sabihin, sila yung magiging referee. At the same time, alam din natin na ito yung pagkakataon na maturuan yung mga anak natin kung papaano solve yung mga problemang ganito, yung kung sakasakaling may pag-aaway, ay ganito ang gagawin natin. Unang-una nung sinabi dito ni Mary Grace na yung anak nilang dalawa ni Christine, training supposed to be. Nagtitraining sa basketball. Tapos itong anak ni Rowena,
pumunta doon. Alam niyo, 9 years old, makulit yan eh. Pero what if, isipin na lang natin, hindi yung anak ni Rowena, what kung batang nandoon ay yung isang batang with special needs, isang batang may ADHD, babatukan yun ng ganon dahil kasi makulit? Anong klaseng pag-uugali meron ng inyong mga anak para patulan yung mga ganitong makukulit na bata? Pangalawa, di ba training? Anong training sa basketball? Pasensya. Pangalawa, sportsmanship. Pangatlo, respeto sa isa't isa. Mary Grace, nakakalungkot dahil kasi parent leader. Parent leader, modelo ka ng kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa komunidad. Pero kung ganitong klaseng pagiging agresibo at madali kang ma-agitate or irritable ka sa mga ginagawa mong pagsasalita kanina, nakakalungkot. Ayokong maging ikaw ang parent leader ng aking community. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman po ay babalikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Ang 14 years old ay minor. Kung hindi minor yan, at 18 at above yan, pwede siyang kasuhan ni Rowena. Kung totoo man yung sinasabi na 3 beses na binatukan, slight physical injuries yun, no? Pero minor sila. Ang sa batas, pag ang responsible ay minor, community service. Normally, pag mga lalaki ang anak natin, ang tatay nagdidisiplina. Alam ba ng mga tatay nila yun? Baka sila pang magalit, no? Kasi, although mga nanay tayo, sabi nga natin, our children can do no wrong. Sa harap ng iba, pinagtatanggol natin ang mga anak natin. Pero dapat sa loob ng bahay, pagsabihan natin. Ganyan kasi yung mga anak ko, no, lumaki, 4 na lalaki, 5 lalaki yan, exclusive boy. Lagi akong tinatawag ng Dean of Discipline sa eskwelahan. Pinagtatanggol ko yung anak ko. Siyempre, no? Pero sa bahay, pinagsasabihan namin, you don't do that to your classmates or you don't do that to your teacher. Let us be a good example to our children. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Okay, kasi dapat maging good example tayo sa mga anak natin dahil ayaw nating magtubos ng mga anak sa bilangguan pagdating ng araw. Diba? Ganun yun. Sasabihan natin yung mga anak natin na bawal tayong manakit ng kapwa natin unless pagtatanggol mo yung sarili mo. Diba? At basketball, share the ball. Because it's supposed to be a team. It's a game. Laro yan eh. Diba? At Mary Grace, huwag tayong sarado ha. Kasi leader ka doon. Baka mamaya marami na rin palang nagagalit, 'di ba, na sa pamamaraan natin. Pero hindi tama na saktan din yung anak mo. Okay? Ano ang gusto mong sabihin, Ate Mary Grace, kay Rowena? Go. Dapat sinabi mo sa akin, kilala mo naman ako, di ba? Alam mo, hindi ako nangungunsinti ng anak. Alam mo yan, para namang hindi tayo magkababata, kailangan pa talaga nating mapunta sa ganito, mapanood ng marami, para magkaintindihan tayo. Kahit kailan, hindi ako nangunsinti ng anak. At yung sinasabi ninyo, na yung anak ko ng bastos, hindi yan totoo. Ang anak ko, araw-araw pumapasok sa eskwelahan. Kaya natuturuan niya ng tama. Hindi lang sa eskwelahan niya natuturuan ng tama. Bilang po ako yung parent leader, siyempre, tinitrain po kami kung ano yung tama at mali, kung ano yung mga batas na hindi dapat. Itinuturo din po yan sa amin. Kaya alam ko, kilala ko yung anak ko eh. Kahit nakapikit ako, kahit wala ako sa bahay. Pero Ate Mary Grace, tama ba para sa paningin mong batukan ng isang 9-year-old? Yun po yung hindi ko talaga tinotolerate, ma'am. Hindi ko talaga yung kinukonsinti. So inaamin mong nagkamali ang anak mo? Inaamin ko po na nagkamali yung anak ko kasi mas
imaginein mo na lang, sabi ko, para mo na yung bunsong kapatid eh. Dapat hindi mo siya pinatulan. Dapat inisip mo na mas bata sa'yo. Lagi ko, So, Ate Mary Grace, nagkakamali po ang bata. Ibig sabihin, kung sinasabi natin nakapikit ka, hindi gagawa, isa pong mali yun. Ibig sabihin, nagkamali po yung... Sorry, Ate Mary Grace, ha? Wala kami kinakampi dito para maayos tayo, ha? May nagkamali ang anak nyo. So, bata po yun. Hindi Normal masasabi- yun, nabuisit. Kasi Oo, nakulitan. oo, Okay, diba? so, hindi tayo perfect na mga magulang. Kasi ang mga anak natin, lalo na pag nagkaisip, magkakamali yan. Diba? So, sa part na yon, ang sinasabi mo, Ate Mary Grace, alam mong mali. alam ko pong mali. Importante yan, ha? Ayun Na po, alam alam mo ko na pong mali, mali. na nananakit yung anak. Yan. Pero, ang ayaw mo, hindi ka pinuntahan at Opo. ikaw ang Pwede dineretsong naman. Opo. kinausap. Opo. Dahil kayo naman ay magkaibigan. Opo. Okay. Thank you, Ate Mary Grace. Malinaw na yan sa amin, ano? Rowena, anong masasabi mo? Ate Grace, sorry kung nasaktan ko yung anak mo. Kasi bilang ina, 9 years old yung anak ko, Ate Grace. Ang anak ko, hindi hindi yan nangangaway. Kahit saan, anong bata, minsan siya pang ang inaaway, naiyak lang yan. Kaya alam ko ang anak ko kung inangaaway o hindi. Kasi pag ang anak ko may kasalanan, nagtatago yan. Pero pag yan walang kasalanan, sasagot sa akin ng tama yan. Kaya ako, sorry kung nasaktan ko yung anak mo. Dahil nabastusan talaga ako sa anak mo, te. Kung bakit nagawa ko mapalo yung anak mo. Pasensya ka na, bilang ina, nasaktan ang anak ko ng husto. Kaya gano'n ang nagawa ko sa anak mo. Sorry, dahil hindi naman tayo magkalayo, magkapitbahay lang tayo. Sorry talaga na nanghingi ako ng pasensya sa'yo sa nasagawa ko sa anak mo. Ate Rowena? Kung nagkamali man yung anak ko, ako na yung humihingi ng pasensya sa'yo. Pareho nating hindi nakita kung ano yung totoo. Pareho tayong wala doon. Mahirap naman kung maniniwala tayo sa sabi-sabi, di ba? Masasaktan lang natin yung anak natin dahil lang sasabi ng ganito, sabi ng ganoon. Tayo ang nakakakilala sa mga anak natin. Kaya, sorry kung nabastos ka ng anak ko, ako na yung humihingi ng pasensya sa'yo. So, nagkakapatawaran na ba tayo? Pinapatawad mo ba si Ate Rowena? Yun po yung gusto kong mangyari, yung maayos kami. Kasi, Pinapatawad mo ba si Ate Grace? Ang pinakamasayang nakakapanood sa atin ngayon ay ang inyong mga anak. Diba? Na si nanay pala talaga namang kahit maingay lang sa bahay, pero mabuti talaga ang pagkatao. Diba? Ika nga, setting a good example. Maraming salamat, Ate Lorna, Ate Rowena. Ate Grace, thank you. And Christine, maraming salamat. Pwede naman kayo magkamay. Ready ba kayo? Magkaibigan. huwag mo lang ulitin saktan yung anak ko, ha? Kasi hindi naman ako masusisi ng anak eh. Pasensya ka na, dala lang ng galit. Ayan, Ate Lorna, magsabi. Ay, Andito lang ako. Kung may mali man sa anak ko, sabihin mo sa akin. Oo. Kasi alam mo naman, di ako talaga noong hindi pag mali eh. Ayokong ituloy sila na gano'n. Ayokong lumaki sila gano'n eh. Oh, sa 9 years old na anak mo, bibigyan ko na lang ng bola para hindi mangagaw, ha? Di nga lang tumatalbog. Pero tsagayin nyo na. Para hindi maagaw. Ayan. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo sa ating issue today? Mama Carla, pag-aanin lang natin. Oh, magjo-joke na lang ako tungkol din sa bata. Yung teacher, pinatawag yung nanay. Pagdating ng nanay sa eskwelahan, sabi ng teacher, yung anak mo, ang kulit-kulit din sa classroom, kaya kita pinatawag. Sinagot tuloy siya ng magulang. Bakit? Yung anak ko ba pag makulit sa tahanan namin, pinapatawag ba kita, teacher?
back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Kung gusto nating maging disiplinado at maayos ang buhay ng ating mga anak, simulan natin ito sa ating mga sarili bilang mga magulang. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin